Hi guys, my name is Rodney. I am a product formulator, a business coach, and an owner of an award-winning brand. I also have an online store with more than 2,000 5-star ratings and a single father. Hello guys, today bigyan ko yun ng guide kung paano gumawa ng lavender soap. So yan, this is natural lavender soap na pwedeng gamitin either for personal use sa bahay or for business. So, start na tayo. Okay guys, ang gagawin natin today is lavender soap. And lavender is good for skin, for eczema, for skin rashes, skin allergy. And yung smell niya is also relaxing and calming. Nakaka-remove siya ng stress. And huwag kayong mabother kung ang dami yung nakikita dito sa table. Simpleng-simple lang, and sasabihin ko lahat yan kung ano yung mga oils na yan at lahat ng nandyan. Hindi ko na i-introduce isa-isa kung ano to and ano to, para we save time. Kasi basta while I'm making the soap, tsaka ko na lang sasabihin. And ayan, so we're going to start. Just make sure before you start making the soap, you have your safety gear, gloves, and eye goggles. So first, kailangan nyo lang ng ang gagawin pala natin ngayon is 1.5 kilograms ng soap, lavender soap. So start natin na sabihin ko sa inyo kung ano-ano itong mga to. First is combine muna natin yung oils natin. Ano itong mga oils na to? Ito is coconut oil. Dali lang namang hanapin to sa palengke. Pero meron din sa online, sa Shopee, yung ang tawag nila dun is RBD. R stands for refined, B stands for bleached, and D stands for deodorized. Mas maganda kung RBD gagamitin nyo. More expensive, pero mas maganda yung magiging kalalabasan na soap kasi wala siyang amoy. Minsan kasi yung coconut oil medyo may amoy siya. Pero matatalo na rin naman ng lye yun. Ilalagay natin yung caustic soda tsaka ng fragrance oils. And the next, that's 500 grams coconut oil. Now, ito naman 500 grams palm oil. So, dapat yung container nyo is kakasya yung 1.5 grams. At syempre may pasobra kasi kung 1.5 grams tapos hanggang dito, punong-puno, paano nyo pa mahahalo? And then, itong castor oil, 40 grams. Hindi naman kailangan matagal haluin. Kahit mga 20-30 seconds lang. It has 150, itong mismong nasa container na to, 150 grams ng sodium hydroxide and 350 grams of distilled water. Yan. And once nyo nilagay, water muna ha, basta lagi water muna. Then yung sodium hydroxide. Tapos leave it for 4 hours kasi iinit siya ng sobra bago nyo isalin dito sa ating oils. I think you can also watch yung isang video na ginawa ko yung how to basic soap making, pero this is still kinda basic, hindi naman mahirap to. So stir lang natin kasi minsan may mga naiiwan pang sodium hydroxide flakes din sa ilalim. Tapos yan, slowly make sure may eye protection, face shield,
particles. Tapos pag na-mix, pag naisali na natin itong lye water solution, ang tawag na dito sa container na to is soap batter. So mix lang din natin. So ayan, medyo nag-pika na siya ng mix na ng properly yung lye water solution tsaka oils. First na ilalagay natin is lavender essential oil. This is a very potent, hindi siya pwedeng marami. For this batch, mga 20 to 30 drops lang, depende sa inyo, huwag lang sa sobrang. You will notice konting-konti pa lang yung pinatak nyo, sobrang maamoy na siya, because this is essential oil. Tapos stir, and then next is, this is optional, aziglygic extract or aziglygic solution. What's aziglygic? Combination siya ng azelaic acid, glycolic acid, at kojic acid. Optional lang to kasi this ingredient may whitening, anti-aging property, and anti-acne. Ito hindi rin kailangan marami. Pwedeng ay nakalagay dun sa instructions 0.3 to 4%. Normally 1% lalagay natin. So kung this is 1.5, 15 grams. Pwedeng 7.5 to 15 grams. Pwede nyo nung hindi isama to, pwede nyo rin namang i-replace ng other active ingredients like milk, hydrolyzed milk extract, gluta, collagen, or other extract, aloe vera powder. Options are endless. Walang pipigil sa inyo. Basta check nyo rin kung yung enough, basta make sure na i-check nyo yung usage rate. Kasi hindi pwedeng the more, mas effective, hindi. Kasi pag sumobra, it's not only dangerous sa skin na sobrang tapang, could also ruin your soap. Minsan hindi siya mabubuo kasi sobrang acidic or sobrang alkaline. Now, since we're making two colors, split natin siya into half. Since this is around 1,500, since 1.5 kilograms, so mga tag 750. Hindi naman kailangan pantay na pantay kasi this is just for aesthetic purposes. Matawag ito. Yung kumbaga pampaganda lang ng itsura. Ayan. So we'll be making two colors. You can see parang yellowish beige yung color niya. So, una natin gagawin dito sa isa, this is an oil soluble dye na purple color since lavender is purple, diba? So dito kayo nang bahala, wala namang required na grams. Kung gaano katingkad or kaano yung gusto nyo, gawin nyo lang. By the way, itong nandito sa spoon, hindi dumi yan. Lavender buds yan. Lalagay natin yan later. Pero mas maganda konti-konti lang muna. Kasi pag sumobra, magiging dark siya masyado.
parang bluish siya, diba? Pero okay lang yan. Mas the next day and after a few days, mas darken pa yan. Saka, mas gusto ko yung ganyan na ano, kaysa sa masyadong dark. Nasa ano niya na yan, pero kung makikita niya parang blue, magiging purple yan. Normal siya sa, depende rin sa supplier ng oil soluble dye. Pero itong nakuhanan ko is blue siya sa start, pero the next day purplish na siya. Tapos ito, kung gusto nyo maging white, kasi gagawin natin itong white, kailangan nyo lang ng titanium dioxide. So set aside natin to, mix with 2 tablespoon lang ng water para matunaw lang yung titanium dioxide. So this is yung titanium dioxide sa white powder. Parang chalk na dinurog. Ayun din, depende rin sa inyo kung gaano kaputi nyo gusto yung soap. So walang specific na specific na grams yan, nasa choice nyo yan. Pero mas gusto kasi medyo maputi, kaya medyo, ayan, 4 na teaspoon. Okay, so mix with distilled water. Tapos isalin lang natin dito. Pwedeng slowly para makita nyo muna yung changes. Mamaya gagamitan natin to ng stick blender. Pero stick blender is optional din. Pwede nyo, makakagawa pa rin kayo ng soap kahit walang stick blender. Kahit ganito lang gamit nyo or yung isa. Itong whisker. Tapos ito, kung gusto nyo maging medyo pastel yung color niya, pwede nyo rin lagyan ng titanium dioxide. Yan. It's a fragrance. For fragrance oil, 1% lang. Kasi matapang na siya. Eh, masyadong mamumuo ka agad yung soap nyo pag masyadong madaming fragrance oil. So around 15 grams din. Itong hawak ko na ito is plastic pipette. This is very cheap. I think it's 5 pesos each. Very helpful. Measure nyo na siya eh. Hindi naman kailangan pantay na ito kung 15, 7.5 dito 7.5. Pwedeng depende na yun sa inyo. Kung gusto nyo mas maamoy yung white, mas damihan nyo dito. Kung mas gusto nyo mas fragrant tong blue, damihan nyo dito. Pwedeng 10, 5, basta kayo nang bahala. Basta 15, since 1.5 kilograms to, dapat 15 grams lang ng fragrance oil. Sorry. Okay guys, so this is our soap mold, which is also available online. May nabibiling mold lang na ganito, rubber, silicone mold. Tapos ito yung box, pinaka-box niya, pwedeng separate yung bilhin, pwedeng magkasama na. Mas maganda kung magkasama na. Tapos ito yung ating stick blender, which is sa online ko lang din nabili. So move lang muna natin to.
careful pag inano nyo to kasi minsan biglang tumatalsik. Pansin nyo, parang nag-white ka agad siya. Mabilis lang to. Hindi pwedeng tagalan yung ganito kasi ayun na, nagbubuo na yung soap. Tapos ito, ganun din dito. And so after natin ma-stick blend, ilalagay na natin sa mold. Pwedeng alternate, kayo na bahala kung gusto nyong purple on the bottom, white on top, or opposite, white on the bottom, purple on top, or alternately like what we're going to do. After 48 hours or 2 days, ito na yung itsura niya. Close up ulit. Ayan, so ipapakita ko naman kung paano natin siya i-unmold, i-slice natin.